Andito na naman si Uncle Tak. Ngayon magluluto ako ng adobong bisugong isda. Subalit pupunta muna ako sa Nesto para sa ganun bumili muna ako ng gamit namin sa bahay. Dahil nabalitaan nga namin dito ay mayroon silang promo at mura lang. Kaya nga nagpunta kami rito agad-agad sa Nesto sa Atwa. At dito karamihan ay mayroon silang Filipino food. At bago ang lahat, shoutout nga pala kay Ate Alma Santiago from Barangay Banacabo, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At kay Cleopatra from Egypt, but originally from Barangay Cabo, Cabanatuan City. At sa kaibigan ko kay Pauli Matadling. Kaya balik na ulit tayo sa aking pinamimili. Bumili na nga rin pala ako rito mga dilata at mga ingredients para sa aking mga lulutuin. At pagkatapos, tutungo na ngayon tayo sa mini fish market. Napakalalaki ng tilapia, 9 lang pa lang, 1 kilo na to. Ipapalit sa Pinas, 135 pesos. Kaya sulit na rin at press na press pa din. Pero ang bibiling ko isda yung maramihan, yung hindi ko pa nakakain dito. At eto nga siya, bisugo nga pala ang tawag dito sa mga Katagalugan. Kaya mga uncle, i-comment nyo naman kung anong tawag dito sa isda ito sa inyong mga lugar. At para sa ganon, alam ko rin ang tawag sa isda na yan. At dito sa Nesto, meron sila mga press na isda at mga dry na isda. Kaya mga kababayan ko rito, tara na, andito lahat ng mga gusto nyo sa Nesto, sa Atwa. At shoutout nga pala sa aking inaanak kay Bryle Adrian from Anda, Pangasinan. Inaanak, ingat ka palagi at hindi mawala, laging nakasubaybay sa aking mga video. Si Mr. Manny Rarama Santiago from Barangay Makatbong, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yun, ganda ng bati. Pagkatapos, bumalik na ulit tayo sa aking pinamimili. Bumili na nga rin pala ako ng pansit canton. At para sa ganun, pag ako ay nagugutom, mabilis lang lutuin. Pero paalala ko sa mga bata, huwag kayong masyadong kumakain na ginto dahil masama. Okay lang kumain paminsan-minsan, huwag lang araw-araw. At pagkatapos na ito, kami naman ay pupunta na sa mga gulayan at sa mga prutasan. At yung pinamimili pala namin pang isang buwanan na. At tulad ng mga dilata, ingredients at yung mga hindi nasisirang pagkain. Obligado nga tayo magtipid dahil malayo na naman ang sweldo. Kaya pagpatak na 15 o 20, yan tinatawag ng pecha de peligro. Yun ang mga tawag dito sa mga OFW. Namili na nga rin pala kami rito ng mga gulay at prutas at saka bawang sibuyas at luya pang 1 linggo namin. At ang sibuyas pala rito ay mura lang. Kung sa atin sa 1 kilo ay 45 pesos lang. Bibili lang ako sibuyas mga ilang piraso lang pang 1 linggo lang. Pag naubos, bibili uli ako para sa ganun hindi mabulok. At ngayon, natapos na kami mag-grocery kaya magbabayad na kami dito sa cashier. At pagkayari namin magbayad, kami ay maglalakad na pauwi. Sumurkat na nga pala ako ng daan para sa ganun mabilis ang lakad namin. At pagdating sa bahay, hinugasan at nilinisan ko na ang isda. Tinanggalan ko na nga pala ito ng hasang at kaliskis at huhugasan ko lang ito ng 3-4 na beses. At gagawin ko nga rito ay adobo, bisugo, isda, kalasa. At pagyari kong hugasan, ilalagay ko na ito sa strainer. Pagkatapos na ito, ako ay maghihiwa na ng bawang sibuyas at saka ang luya. May towel nga pala ako sa balikat ko. Ang sabi ko nga napakainit dito sa aming kusina. Ito nga ay pamunas ko sa tumatagaktak kong pawis. Ubulol na tuloy ako sa tagaktak. Oh my God. At eto na nga, nagpainit na ako ng kawali at maglalagay na ako ng mantika. Una kong lulutuin itong bawang. Halu-haluin ko lang at isusunod ko na itong luya. Medyo okay na, ilalagay ko na itong sibuyas. Kaya ko ilagay lahat, imekos-mekos na natin para lumabas ang aroma. Okay na, ilalagay ko na itong isda. Isasalansan ko lang ito para pag naluto, hindi ito madudurog agad. Pag okay na, ilalagay ko na itong toyo ng asawa ko. At maglalagay rin tayo rito ng kalahating basong tubig. At next natin itong suka para mawala ang lansa. At ito, ating titimpla na para maglalagay na tayo ng mga pampalasa. Naglagay na tayo rito pamintang durog, pamintang buo, at dahon ng laurel. Pag okay na, tatakpan ko na ito ng 3 to 5 minutes. At medyo malambot na ang niluluto nating isda, ilalagay ko na itong sili para may laban at maganda ang kain natin. Kaya yung niluluto kong adobong bisugo ay mapapadami na naman ako ng kain. Kaganda ng kulo, ilang minuto na lang maluluto na ito. Naglagay na rin pala ako rito ng olive oil para sa ganun magmantika yung isda. Maghihintay na lang siguro akong 1 minuto at okay na ito. Titikman ko muna ito para sa ganun alam ko kung ano pa ang kulang. At para sa akin, okay na ang lasa. Kasarap. At nang luto na, ilalagay ko na ito sa container. Ulam namin ngayon at ulam pa rin namin bukas. Kaya ma-uncle, kain tayo. I-comment nyo naman kung saan umabot ang video ito. Kaya hanggang dito na lang. Ito yung Uncle Tax. Ingat!